Sa gitna ng patuloy na paglakas ng piso, may mga nagmumungkahing makialam na ang gobyerno nang di magtuloy-tuloy ang pagtatag ng ating pera. Yan ay para raw maprotektahan ang ilang sektor na nagpapasigla sa ating ekonomiya. Saksi si Marie Sumali. Sa patuloy na paglakas ng piso, hindi raw malayong umabot pa ito sa mas mababa sa 40 pesos kontra dolyar ayon sa ilang ekonomista. Coming from OFW remittances, or not just OFW actually, it's from remittances from overseas Filipinos, income from DPOs, foreign investments, both short-term, hot money type investments in the stock market. Maganda sa isang banda para sa ekonomiya lalo na sa import sector ang paglakas ng piso, pero hindi para sa export industry dahil lumiliit ang halaga ng binibenta nilang produkto sa labas ng bansa. Well, talagang marami na yung na-discouraged na especially yung mga indigenous exporters, humihinto na sila. Bukod sa export industry, hindi rin daw malayong maapektuhan ng mas malakas na piso ang business process outsourcing, isa sa pinakamasiglang industriya sa Pilipinas at dahilan ng pagdami pang lalo ng middle class sa bansa. Mahalaga raw ang middle class dahil ang kakayanan umano nilang gumastos ang nagpapadaloy ng kita sa maraming negosyo sa bansa na lalong nagpapasigla ng ekonomiya. Pero ayon sa mga nakausap ko mula sa BPO industry, kaya nilang tugunan ang lumalakas na piso. Bukod pa riyan ang epekto sa remittance ng mga OFW na matagal nang nagpapalutang ng ating ekonomiya. Kaya raw kailangan ng makialam ng gobyerno. Ang mga gawa ng Central Bank would be to buy dollars, to buy foreign currency. Pwedeng ipautang sa mga sa gobyerno natin, which would mean that there would be a stronger demand for dollars, for foreign currency. So, lalakas ang foreign currency relative to the peso. Sa ngayon, tinapiasan na raw ng Bangko Sentral ang key interest rate ng 100 basis points para maibsan ang epekto ng mabilis na paglakas ng piso kontra dolyar. Ako si Marie Sumali, ang inyong saksi.